Pumunta ako sa bahay nila. Sabi niya, Fons, gusto mo ng spaghetti? Binigyan niya ako ng spaghetti galing sa ref. Sinerve niya sa akin ng galing sa ref. Tapos kiningawa, ano to? Akala ko pinaprank ako. May mga tao bang gano'n na kumakain ng spaghetti na galing sa ref? Baka yung trip nila. So, hindi siya normal. Hello, this concourse your modern nanay. Nagbabalik tayo sa aking kitchen. Oh, tumama. At ayan, pang-5 episode na natin to dito sa Kuntsabahan with Modern Nanay. And today, may makakasama tayo na kakuntsaba. Ayun, ang ating kakuntsaba na si Fons. Ay, salamat! Ang dami ko, Jim. Hello, kamusta? Finally, may pagluluto din kita. Ito yung mga nag-start ako mag-TikTok noong 2021. Sabi ko, sana mapagluto ako ni Mami Con. And finally, it's happening. Nakaka-excite naman. Ayan. Ikaw, meron ka bang mga favorite na food? Kanina pinag-uusapan natin ano yung mga gusto mong iluto sa akin. For some reason, lahat ng ini-invite ni Mami Con dito. Oo nga, may pare-parehas kayo. Laging adobo. Kasi talaga masarap, no? Testament talaga ng mga Filipino tayo. Pero for some reason kasi, yung adobo ng Mami ko, yun talaga yung comfort food ko, tsaka yung sinigang na kahit saan ako kumain ng adobo, kahit saang restaurant, yung adobo talaga ng nanay ko, yung hinahanap-hanap ko. Kasi yun yung nakalakihan mo. True. So parang feeling ko yun yung tamang way ng pagluluto. Pero nakakatuwa kasi dati may boss din ako na nagluto ng adobo. Sobrang sarap na sarap ako. So parang gusto ko nakakatikim ng iba't ibang adobo from other people. Same tayo, no? Kung ano yung favorite na food mo, ganun din ako. For example, ako, favorite ko laksa, favorite ko kare-kare. Kahit ako naman alam ko magluto or may ma-order na ako dyan na malapit, tinitikman ko lahat ng kare-kare sa mga resto. Lahat ng laksa tinitikman ko. Pero at the end of the day, yung kinalakihan mo talaga yung parang... Yes, ano yung kinasanayan mo na luto or lasa. Exactly. So, ngayon magluluto tayo ng adobo. Charot. Ayan. So, ang lulutuin natin ngayon ay base sa bolang kristal na hindi pala kristal. So, pipili ka dito. Bolang Pyrex. Ang mga nandito, yung mga food na favorite mo, yung mga food na dislike or hate or hindi mo favorite. Okay. Mga ganyan. Ano kaya to? Oh my God, I'm so scared. Ang nabunod ko ay, beef lasagna? Ay, ano yan? Favorite or hindi mo favorite? Favorite ko to. Favorite. Sobrang favorite ko yan. Sige, simulan na natin. Wait, gusto mo malaman kung bakit ko siya favorite? Ay, paano to? Tatagay muna tayo bago natin alam mo kung favorite. Paano to? Tagayan natin yung kaldero pala. Ayan. Ano to? Oil? Oil. Sorry sa oil. mga nanonood, pasensya na pa wala akong kaalam-alam sa pagluluto. Nagluluto ka ba talaga? Hindi. Hindi. Very basic. Alam mo yung pang-college na luto. Oo, yung mga instant, mga itlog, ganyan. Pero dati pala, tinasting kong, inaral kong magluto ng spaghetti. Proud naman ako sa spaghetti. Ano lasa? Bias ako gusto ko eh. Gusto ko talaga? sarap. Okay naman. Level ng yung sa Jollibee. Manamis na miss. Manamis na miss and ma-beef. Sige, habang tinatanong ko talaga ko muna yung butter. Bakit nga pala lasagna isa sa favorite food mo? Okay, kasi feeling ko mag-i-air to during Christmas. Iniisip ko ano ba yung mga pagkain na natitikman ko lang nung lumalaki ako kapag Pasko. And number 1 sa utak ko talaga, ay, lasagna! Di ba may mga ganun tayong food na, lalo na, di ba, hindi man tayo maharlika, hindi man tayo lumaki na mayaman. So parang meron tayong food na tuwing Christmas at tuwing may handaan lang natin natitikman. So parang pag kinakain mo siya, bumabalik yung childhood memories mo na gano'n. Ano yung sa'yo yung ganun mo? Ako, usually ganyan din, yung mga lasagna. panghandaan na ganyan. Hindi, spaghetti lang para maiba. Pero ako lasagna talaga. Ang ganon, yung mga ganyan mga food talaga usually sandaan mo lang makakain. So, lagyan natin ng onions. Ako, yung recipe ko ng sauce dito sa lasagna, wala na siyang garlic. Ay. So, onions na lang nilagay ko. Pero yung iba ba naglalagay ng garlic? Iba, may ibang version. Ako, may sariling version din ako ng purong kamatis yung gamit ko, pero puro bawang naman. So, ito naman sa lasagna ko, walang bawang. Puro sibuyas naman. So, parang depende na sa trip. Okay. Mas bet mo pag walang bawang? Dito sa lasagna lang. Okay. So, habang ginigisa natin yan, lagyan na natin yung mainit pala siya. Yung lasagna noodles. Yeah, mainit. Itong mga kitchenware mo ba, Mami Con, ay pinili mo talaga? Oo. Noon pa lang mahilig na ako, kasi di ba, may negosyo kami, tapos parang
alam mo yun, yung pagod ka sa work, pero para mawala yung pagod ba, parang pinangtatanggal pagod mo or stress reliever mo, nagsha-shopping ako ng mga gamit sa kusina. Or kahit online lang kung wala akong time pumunta sa ano. Sa Pero mga- ano to, ni-research mo talaga or nakita mo lang online? Ay, Nakikita ko sa mahal. mga ano, hindi pala cash. Pero kaya, lulubog din. Sa mga cooking show ng Oo, pag mga nanonood ako social, ng cooking show, di ba dati? Kasi dati wala pang Facebook, di pa uso Food Network pa, naalala mo yan? Oo, sa cable. Ang alam ko lang na social na ganito ay William Sonoma. So yan, kulang po yung tubig natin. Dagdagan natin siya. Etong ginagawa mo, Mami Con, yung 2 pack na yun, good for how many po yun? Bali, 1 kilo yung lasagna na ginamit ko. So good na dito sa gagawin ko na pasta sauce. Ganong kadaming tao makakakain ng 1 kilo? Mga 100, charot. Pang buong malabot. Isang ano lang pala. Tikim-tikim lang pala. Siguro mga 10 to 15 packs, carry yan. Wow. Ito mabilis lang maluto. 4 to 5 minutes luto na yan. 45? 4 to to 5. 45. Nakakabigla, Baka. di ba? Baka pala. Ayan, nagagamit tayo ng ground beef from Premium Choice Meat Shop. O, di ba? May pa-flag. Wow. Hindi kasi ako, importante na meron tayong reliable or trusted na Meat meat dealer. supplier. Kasi di ba uso yung mga meat na hindi quality. Totoo. Yung mga meat na, alam mo na, yung double dead, ganyan. Or luma na hindi fresh. Tapos ang hassle, pag usually ma-realize mo lang nagluluto ka, parang ano ba? Wala na, sayang. May amoy, sayang yung niluto mo. So, ang tip ko dyan, ang ginagawa ko para maiwasan yung mga ganun, huwag kayong bibili ng giling na. So, bibili kayo, for example, kailangan ng 1 kilo. Bili kayo ng 1 kilong meat sa kanya ipagiling. Kasi kitang-kita mo kung saan. Na pure meat Oo. talaga. Alam mo yung fats na nakahalo or hindi mataba. Pangalawa kasi, since meat dealer kasi kami before, so dati sa palengke kami. So, kailangan maging wise tayo, lalo kung limited yung budget. True. Yes, yan. Ikaw, kung merong dish na kaya mong kainin everyday na hindi ka magsasawa? Well, sinigang. Parang hindi nakaka- Pareho. Kasi lahat, di ba, sinigang na baka, baboy, pork, kalabaw, charot. Hindi, lahat ng dami, di ba? Ang dami pwede sa sinigang. Sinigang na lechon, ganyan. Pero ang perfect na sinigang sa akin, sinigang na baka na may kasamang pritong bangus. For some reason, pag yun yung combination ng ulam sa bahay, kahit pumuputok na yung tiyan ko, alam mo yung ganun, yung busog Pero ka na. alam mo, yung ayaw- pinakamasarap na sinigang talaga sa akin, sinigang na baka. Kasi sobrang malasa yung sabon. True, Yun true. nga lang, yung downside na masebo. Pwede naman yung palamigin mo sandali para umibabaw yung sebo, then scoop mo. Okay. Ayan, so antayin lang natin maluto maigi yung giniling. Ako, ito yung madalas na tip ko, pa nagluluto kayo ng mga spaghetti sauce. Kailangan lutong-luto yung giniling bago nyo ilagay yung spaghetti sauce. Kasi yun ang mas mabilis makasira. Yung hindi ganong luto yung ground meat, ilalagay mo na yung sauce. So kailangan lutong-luto siya. Saka para namamatay agad yung bacteria ng meat. Sa mga hindi marunong magluto, like me, paano ko masasabi na lutong-luto na yung... Makita mo nagbabrown, wala na mga pink-pink. Okay. Ngayon, so luto na yun. Familiar ka din ba magluto sa mga hindi Filipino dish? Natry ko na rin naman. Madami. For example, Yung mga biryani, biryani. ganyan. Walang biryani. Sabay tayo. Biryani. Kasi isa din yun sa mga ano ko gusto. Pero parang feeling ko, mahirap pa siyang lutuin. Madali lang. Actually, biryani, di ba, sa Middle East, yun ang madalas na favorite na food nila. Sa atin naman adobo. So, ganito nangyari. Pag nagluto kang biryani, babash ka din. Kasi favorite food nila yan eh. So yun yung parang pinaka-ano nila, at home, ano Eh, di ba? closest to their heart. Yes. na dish. Since Filipino tayo, syempre, lulutuin natin yung biryani base sa lasa na gusto natin. Yung taste buds ng Pinoy. Yun. Mami ko, nilalagay mo ba to ng oil pagka pinapakuluan? Okay. Nice question. Ang ginagawa ko pag mga pasta, usually, asin lang yung nilalagay ko. Pero dito hindi na ako naglagay ng asin. Trip ko eh. Pero usually talaga asin. Pero yung oil, hindi. Nilalagay ko yung oil. So, ganito siya. After ko ma-drain yung pasta, para ma-stop yung cooking process. Kasi di ba yung pasta, mainit yan eh. For example, nilagay ko dito, puro pasta. Alam mo yung dami ng pasta, yung gitna nun, sa sobrang init niya, maluluto pa siya ng maluluto. So, habang nasa lababo, sa running water, hinugasan ko yung pasta. After ko may hugasan yung pasta, para ma-stop yung cooking process, para al dente pa din siya. Saka ko lalagyan ng oil or olive oil para hindi naman siya magdikit-dikit. Oh. So, yun yung purpose ng oil.
Hindi siya talaga dito. For me lang. Pero iba ba tayo ng, di ba, ways ng pagluluto. For me lang. Meron ba sa family member mo na nilook forward mo yung luto? Lagi. Ba yung tita, pinsan, nanay? Marami sila kasi halos lahat sila Lahat marunong kayo? magluto. Oo, lahat na lang para walang magtampo. Kasi di ba minsan, hindi ko alam kung ikaw yun, sa pag family gathering. Meron talagang magaling May isang magluto. tita, Oo, may isang shoutout tita. sa tita ko na si Tita Emma, Yeah. na parang pagka family gathering, Shoutout kay Tita Emma. siya lang yung, actually tatlo sila, nakalimutan ko na yung pangalan nun. Para magtatampo yung isa. si Mama Taba, tsaka si Ante, yun yung mga, Ayun, yung mga ganong pangalan na mama. sila yung nasa kitchen, tapos lahat masaya, tapos pumunta lang kami, pag yung bata ka, pupunta ka, ano na pong luto dyan? Titikim-tikim. So yan, parang half cook lang siya. Kasi yan, tulad niya, mainit pa siya. Kukontinue pa yung cooking process niyan. Sa kapag binake natin yan, maluluto pang maigi yung lasagna. Actually, yung lasagna, madali lang naman talaga siyang gawin. Mukha lang siyang mahirap. Ito hindi pa na-try na. Yung, Itong lasagna. Hindi pa na-try magluto. hindi. Parang ang hirap. Ito, makita mo, madali lang siya. Ikaw, ano yung parang food na very memorable sa'yo? Kung meron man po. Memorable. Para may kwento ka ba? Hindi sa siya isang memorable food? in terms of lasa. Memorable in terms of finally na-afford ko na. Alam mo yun? Yung, anong tawag dito? Yung chicken sa banana leaf. Ah, yung nakabalot sa pandan leaves? Hindi. Ah, hindi. Para Okay. siyang, nasa stick. Sate, nasa chicken stick. sate. Chicken Chicken sate. sate. Oh. Syempre, masarap naman siya, pero hindi naman siya parang life-changing na lasa. Pero kasi, nung unang-unang nagkakaroon pa lang ako ng sweldo, parang Memorable talaga yung mga unang Oo, sweldo mo, yung ano parang- yung mga nabili mo or nakain or nakakain kasi ako sa banana leaf. Libre ako ng dati kong estudyante. Dati kasi ako nagturo ng Korean. Ah, talaga? Tapos meron akong estudyante na adult na. Tapos nilibre niya kami sa banana leaf, kami mga teachers. Tapos parang Sikat siya, dati ang banana leaf. Oo. Diyan una nag-work ang kapatid ko. tinitignan ko yung menu, parang, shucks, ang mahal naman dito. Tapos nung ako na mismo yung nagbayad, chicken satay yung in-order ko, parang, Parang mura na lang sa'yo. So, parang isa yung sa, ano ba tawag dito? Parang isa siya sa katunayan na afford mo nang bumili kasi meron ka na maayos na trabaho, True. maayos na sweldo. So, nakakatuwa yung mga ganun, no? yung mga memorable moments na, not necessarily about the food, pero the experience na kaakibat. Kapag kasi lumamig yan ng nakabaluktot na siya. Didiretso lang natin. Para naka-straight sila. Sabi mo kanina, Filipino version to? Yung lasa lang naman. Ay, Parang lasa. ganyan. Unti mo yung cheese sauce niya. Kasi di ba yung sa spaghetti sauce pa lang, di ba? Pag mga Italian, maasim yan. Sa atin, manamis-namis. May tanong pala ako sa iyo, Mami Con, as a mahilig magluto. May mga times ba na ano ka lang, delata? Kasi tamad na Ay, tamad oo. ka nang magluto. Ang dami namin dilata dyan, mga sardina. Di ba? Talo-talo na sa Inaano amin mo ba yun? Ginogurme mo pa ba? Or diretso na? Hindi na, diretso pirito na itapos yun na nga, ganyan. Oo. Hindi, pero alam mo, nakakasawa kasi masasarap na food. Minsan hanap-hanapin may mga ganong simpleng food True. lang. Iniisip Doon ka ko pa mas minsan marami eh. makakain. Iniisip ko yun, ako yung mga chef na ang gagaling magluto, hindi pa sila nagsasawa na parang, Parang sobrang sarap. Minsan nakakaumi yung sobrang sarap. May food ka na hahanap-hanapin mo lang na gano'n. ano yung food na yun sa'yo? Na mga, yung mga delata. Oh, delata or parang sobrang simple, walang effort. Ano, tuyo. Tuyo. Sarap ng tuyo. Ayan, so nakita mo nag-brown na yung meat. Unahin natin lagay yung yung tomato paste. Para lang maluto yung asim niya kasi maasim yan eh. So, gigisa lang natin maging tomato paste. Shucks, na-excite na ako. Masarap Nasa yung- tomato paste pa lang tayo. Oo. Okay na ako sa paste. At ito, masarap yung partner yan sa soft drinks. Oo. Correct. Yung ganyan, nilagyan ng tomato paste, pwede mo nang lagyan ng taco seasoning yan eh. Taco? Yung mga instant taco seasoning. Pwede na sa taco yun. Pero maglalasanya tayo, syempre. Ang gamit ko, Italian spaghetti sauce. Kasi pag lasagna,
Medyo iba kasi siya yung lasa niyan sa ano yung sauce na gamit. Hindi pwedeng same sa spaghetti sauce na gusto mo. Iba rin ng konti ng lasa yung sauce ng lasagna. So siya yung nag-request. Siya siyang nag-request. Ayan. Simmer lang natin yan. Then, pwede na nating timplahan ng, ayan. Ito, oregano leaves. Ito naman, basil leaves. Mas marami ng konti yung basil leaves compared sa oregano. Para hindi masyado matapang. Ayan, lagyan natin paminta bago tayo mag-thank you kay Beyonce. Baka pakuha tayo. Charing. Dahil Pinoy, maglalagay tayo ng asukal. Pangbalanse lang naman ng lasa. Asukal. Then, konting salt. Konti lang. Yan, ganyan lang. Simmer lang natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Para mas masarap yung lasa. So, while doing that, gagawin na natin yung white sauce or cheese sauce. Diba? So, siya, nag-English ako ngayon. Feeling ko marami akong makakain. It's my favorite talaga. Uy, meron akong mga kilala. Ikaw may kakilala ka na yung spaghetti sauce, inuulam. Ay, hindi naman. Try mo. May pamangkin ako yung ulam niya yan. Sarap na sarap siya. So parang din siya mga menudo. Parang ganun din. Menudo ba yung tawag doon? Sorry, wala akong alam sa mga ganun. Actually, magkakamukha yun. Menudo, kalit. Apretado. Mechado, apretado. Millennial lata, hindi ata alam yan. Anong tawag dito? Meron akong kakilala daw. Sobrang weird. Ito, ikaw, I need your opinion. Pumunta ako sa bahay nila. Sabi niya, Fons, gusto mo ng spaghetti? Okay, go. Binigyan niya ako ng spaghetti galing sa ref. Sinerve niya sa akin ng galing sa ref. Tapos kiningaw ko, ano to? Akala ko pinaprank ako. So, may mga tao bang gano'n na kumakain ng spaghetti na galing sa ref? Baka yung yung malamig. trip nila. So, hindi siya normal. Hindi OA yung reaction ko na medyo na-offend ako. Pero since merong meat kasi ang spaghetti, parang kumakain ka na may sebo, no? Pag gaganok sa, ano to? Tama na, bakit? Ano to? Ba't sinaserve mo ng galing sa ref? Sabi niya, bakit ganyan kami kumain dito? Weird ba ako or weird siya? So, siya yung weird. Nasaan ang microwave nyo? Wala pa yung microwave initan. Sige, habang sinisimmer natin yung spaghetti sauce. Ito ginagawa ko rin para hindi mabilis mapanis. Kailangan sisimmer yung spaghetti sauce na mga, let's say, 20 to 30 minutes sa low heat. Okay. Para mas sumasarap din. Mas lumalabas yung lasa niya. Yun. Ito, lagyan natin ng fresh milk. Isa sa pinakamadaling cheese sauce lang to, itong procedure na to. All-purpose cream. 1 cup fresh milk, 1 cup all-purpose cream. Tapos, 1 cup grated cheese din. Any cheese, quick melt or cheddar, kahit anong cheese, kung ano trip mo. Sama-sama lang yan. Kasi madali lang to eh. Butter na tunaw na. Nakatabi sa kalan. Parang makasalanan ba? Minsan lang naman. It's Christmas. Turn na natin ang meat. Yan. Diba? Then, lagyan natin ng konting salt para may konting lasa lang. Okay. Yan na. Pag kumulo yan, at nakakulangan ka sa lapot, pwedeng lagyan ng cornstarch slurry. Ganun ang cheese sauce ko lang na version, madali lang. Kung mapapansin mo, Pons, malabnaw siya. So, kapag kumulo yan, lalagyan na natin ng pampalapot. Ito, yung cornstarch slurry. Then, ayan. Yun na, ganun lang kadali yung cheese sauce. Bango. Tikman na natin yung yung sauce sa lasagna. Yung ating red sauce. Ayan. Kung kailangan nating mag-adjust sa taste. Taste. Sa taste. Yan ang pinaka-importante na part ng pagluluto. Tikman mo. Sige. Ay, wow! Ulam yan. Yan. Ano masasabi mo? May asim siya ng konti since lasagna nga yung recipe natin. Hindi siya pwede yung sobrang tamis. Kasi may cheese sauce tayo eh. Kailangan mag-balance yung lasa. Okay na siya. Gusto ko na may may asim. konting Sarap. asim, di ba? Perfect. Yan. Okay na yan. Turn off na natin yung heat. Ayan. Kumukulo na ang cheese sauce. Lagyan na natin pampalapot. Ito, konti-konti ng lagay para hindi mapasobra. Cornstarch lang yan sa water. So, kayo yung tatansya sa lapot na gusto nyo. Okay. Kasi pag sobrang lapot, ang hirap nang bawiin yan. Hindi mo naman pwedeng bantuan ng water, tatabang ng cheese sauce. Yan.
For me, okay na yung gantong lapot. Ayan. Kasi pag lumamig yan, pag pinatay yung apoy, mas maglalapot pa siya. So, sakto na yan. Yung medyo runny ng konti. Okay, assemble time. Let's go. This is it. Naka-anggulo. Ew. Galing. O, diba? Parang expert. Yan naman, more mozzarella, more fun. Buti wala sa yung ano, no? Ay, hindi ako ma-cheese. Pabawasan yan. Nagkakasundo kayo. Hindi ko siya kumain ng mozzarella. Ay, ng mozzarella, ng lasagna. Para medyo siya, lalagyan natin ng dried parsley leaves. Para pag nalusaw siya, may mga konting Yan na yung mga nakikita parang ko sa garnish. resto. Pwede may fresh May difference parsley. ba siya may dagdag ba siya sa lasa? Wala namang gaano. Usually parsley, pang ano lang talaga siya. Pang garnish lang. Perfect. Then gagawin natin, kasi pag inoven to ng walang cover, mabilis masunog yung cheese. So, cover muna natin yan. Okay. So, bake for, ano to, kung di ako nagkakamali sa recipe ko, dahil matagal na yung recipe ko na to, bake for 40 minutes sa 175 degrees Celsius. So, medyo matagal siya ng konti. Kaya, mag-ano muna tayo, mag-Netflix muna tayo. Yes. Panood natin yung episode ni Yulin. At meron pa ako dito nga pala, may isang hack pa ako dito para hindi dumidikit yung foil sa cheese, lalagyan natin ng toothpick. Bali, yan, ganyan lang. Parang nakalitaw yung mga toothpick. Kahit magkakalayo lang sila, para hindi lang dumikit yung foil. So, kahit mga anim lang. Okay. Siguro isa sa gitna. Happy birthday. Birthday Kailan pala. birthday mo? December 8. Ay, yung last year nga pala. Di ba nandun ko? Cover na natin. Di ba? Hindi dumikit yung mismong cheese dun sa foil. Then, bake na natin siya. Wait lang, phones, mainit. Hilahin muna natin yung tray. Para walang mapasok sa atin. Okay. Lagay mo na. Init. Charis. Yan. Okay. Babush! So, tatanggalin lang natin yung cover na foil. Oh, wow! O, diba? Hindi siya dumikit. Slight lang. So, kahit later na natin tanggalin yung toothpick, dyan lang siya. Para magkaroon lang siya ng black-black. So, continue natin ng baking for another 10 minutes. Perfect. Parang pwedeng 3,000 yung bentahan yan. Bawasan natin ng oras to. Let's say 11. Baka siya na siyang tutunan. Excited na ba kayo Bongga. matikman? Ang lasagna ni Mami Con. Sa sandaling panahon lamang, matitikman na natin. Sarap, sarap! Ano ba naman? Nag-expect ako ng parang Ayan na Wow! siya. Bubbly. Close up. Perfect ang lasagna. Lasagna Lacon. Oh, MG. Mga kako. Ay, it's okay. Sarap. Mas nag-umapaw, no? Mas masarap. Parang sa mga sa mga commercial. Okay na nag-umapaw, ibig sabihin, hindi tinipid. Bango. Kasi kung hindi siya umapaw, hindi siya, tinipid siya, charing. Ayan. Reserve later. Ilan yung bisita? Okay, mga pang ano yan, pang toothpick. So, ito, ganito gagawin natin. Kasi di ba, Fons, gutom ka na. Yes, super. So, slicein natin kahit mainit. Pero kung gagawin nyo ito sa bahay ninyo, mas okay na rest nyo ng at least 1 hour. Para hindi lang siya yung... Kasi pag in-slice mo yan, parang may umaagos-agos. Kasi super heat pa siya eh. Super heat, super hot. Super hot pa kasi siya. Ay, sayang. Pero for this purpose na makakain na ho kami dahil deserve namin to. Ako muna. I feel so honored. Sanay ako sa tira-tira. Charing. Sana magustuhan mo. Ay, for sure. Dahil since ito may childhood memory sa itong lasagna.
Tulad na nasabi. Oh, nag-i-stretch ang cheese. Ang sarap! Ay, wala. OA. Init. Pwede umiyak pagdet. Charot lang. Hindi kasi sabi ko nga, nakakain lang ako ng lasagna pag Pasko. Dahil sa lasagna to, nabura lahat ng memories ko. Charis. May bago na. May bago. Sarap. Talaga ba? Hindi mo ako inuuto, Fons. Wait lang. Parang feeling ko kailangan ko ubusin. Para mas malasahan. Hindi, pero masarap siya. Kamusta yung lasa ng sauce? Yung red sauce niya? Sakto lang ba or what? Wait lang. Sobrang creamy niya. Sobrang ma-beef. Tignan mo nga kasi. Beefy. Plastic ano? Hindi. So yung yung lasagna noodles, sakto din hindi pagkakaluto. Ano sabi mo? Sarap, no? Walang pagbabago. Nakakataba. Kasi Ay, all recipes ko na to eh. parang feeling ko Same pa pag rin sa before ng niluto ko. may ganito sa ref ko, Yes. pag may ganyan ka sa ref, nanonood ka ng TV, kakakain mo lang, iisipin mo siya. Kung gusto ko pa. Kami ganun ginagawa namin, tinatabi namin sa ref yan. Syempre, di ba, pag tinabi mo sa ref, matigas na, para lang siyang, parang cake na ini-slice, then microwave mo. Ito. Parang may newly cooked lasagna na. Yan, thank you, Fon, sa pagpunta. Sa For sure pag-join na sa ating tatakam kayo ngayon. Gawin nyo. For sure nilagay naman nila yung tamang process and recipe. At nakalagay din naman yung mga exact measurements ng niluto. Pwede nyo gayahin sa inyong mga bahay. Tapos, i-post nyo, tag nyo si Mami Con. Yes, thank you. Bye. Ngayon, babaya agad. Babay na. Bye-bye, maraming salamat.